We can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! You will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Suarosug Media Corporation and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Banat Bay. Ako po si Coach Oli. Ako naman si Master Zea. At ako naman po si Jay Guevara. Yun, oh. Ayun. Naku po, matindi yung pag-uusapan natin ngayon, ha? Nakatarantaan na. Kasi hanggang ngayon, non-stop po ang nangyayaring pag-uusig dyan sa kamera ng mga magnanakaw. Ito hong opisina ni Vice President Sara Duterte. So, kaya tayo busy-busy, pinanonood natin yan. Yung mga, kasi marami ho talagang nangyayaring hindi maganda. Parang ang sarap sumagot, Oo, parang ang sarap po. Kasi, alam mo, ginagawa nila, sinisindak ko nila yung mga, yung mga tao ni BP. Nagtataka naman ako, bakit hindi na lang idiretso kay BP yung tanong, di ba?
Yun yung medyo tatanungin yung isa. Sabi, utos naman sa kanya, sumusunod lang sila kay Vice President Sara. Andun naman si Vice President, ba't di nila tanungin? Doon ka magtataka talaga. Kaya napakainit ng mga pangyayari dyan. Halatang natatakot sila kay VP Sara Duterte dahil alam nila siya ang susunod na Pangulo. Yan. Yun ang doon. Ano masasabi nyo? Well, sa akin naman, Boss Bay, tumpak na tumpak yung sinasabi mo, natatakot sila kay VP Sara Duterte dahil alam ni VP Sara Duterte yung kanya-kanyang mga baho nila. At kung matatandaan natin, doon sa Zoom meeting ni VP Sara Duterte, di umano ay may mga kongresista na nagsasabi na pakisabi kay VP Sara na walang personalan. Kailangan namin ng pondo kasi mag-ieleksyon. Di ba? Maririnig mo yon sa isang vice president na ginagawa ng mga kongresista na ginagawa nila ang panggigipit na ito dahil sa pera para doon sa gagastusin nila sa eleksyon. Abay, hindi po pwede yung ganun. Ikaw, Coach Oli. Alam mo, medyo nakakalungkot lang, no? Kasi isipin nyo, ang laki-laki ng problema ng Pilipinas dahil lang sa iisang tao na hindi kayang manalo ng patas ng maging presidente, hindi niya kaya. No? So, hindi ko alam kung ito ba talaga ay nalulunod na sa ambisyon itong si Martin. At ito naman si President Marcos nyo, walang bagawa. Parang, sabi nga ni parang hinahayaan na lang ni Marcos itong mga to. Ako, hindi po ako naniniwala na kinukonsinti ito ni Marcos. Imposibleng hindi siya kasabwat dito. Sa aking opinion lang, no? Kasi kung kinukonsinti lang at hindi siya kasabwat, anong silbi niya siya? Anong silbi niya dyan? Lumayas ka na. Kung hindi mo kaya, si Martin, anong pakinabang mo sa taong bayan, Marcos? Wala. Diba? Nagkakaproblema tayo dahil dyan sa inyo. Hindi nyo kaya ang Duterte. Lahat na lang ginagawa nyo pero tumataas ba ratings nyo? Hindi. Ayaw pa rin ng taong bayan sa inyo. Hindi nyo ba napupuna? Diba? Ito lang lagi kong sinasabi. Sinabi ko nga ito nung dyan sa rally sa veterans. Huwag nyo ipagpilitan yung sarili nyo sa ayaw sa inyo. Di ba kayo nahihiya? Tumpak na tumpak yung sinabi ni BP Sara. Kahit hindi tumakbo si BP Sara, kahit nga walang Duterte na nabuhay, hindi mananalo si Martin bilang presidente. Ayaw sa kanya ng taong bayan. Tanggapin mo yun. Kasi in denial ka ng katotohanan, Martin. Kaya tayo nagkakaproblema. Kaya alam mo, ulitin ko, kaya ang sakit Dahil sa pangarap mo, nasasaktan ang buong Pilipinas. Ikaw, Jay. Kagaya nung sinabi ni Banat Bay, bakit... Hindi, walang gayahan. Walang bagay. Ay, sa'yo lang, yung sarili mo. Gusto mo mapadwano ka? Talay. Order. Kumite. Hindi naman nila kasi mabubutasan si BP Sara, kaya nga naka-focus lang doon sa sa mga tauhan ni BP Sara. Kasi doon kasi may mababasa at may di-deliver nila ng maayos yung kanilang script. Kasi kapag kaharap na nila si BP Sara, yun na, nagkakautal-utal. Tingnan mo si Franz Castro, tingnan nyo si Acob, si Fernandez. Halos hindi na sila mapakali kanina nung kausap si BP Sara. Kaya doon sila, yung mga tauhan yung pinupuntiryan nila dito. Alam nilang makakabuta sila At sino nga ba si Mary Grace Piatos? Ito makakasagot dyan kasi nakausap mo na tayo. Alam nyo, ang dito, maganda. Kanina, nung pinanonood ko, para mga basang sisiw ito mga congressman pag nagsasalita si Madam BP. Bakit di nyo i-contempt? Akala ko ba mayabang kayo? Akala ko ba, lalo na yung Paduano dyan, yung laging parang basagulerong kanto boy. Bakit di nyo kayang ipa-contempt? Di ba? Bakit di nyo kayang i-anuin si Madam BP Sara? Takot ba kayo kay BP Sara? Bakit di nyo gawin? Na magkaalaman tayo. Kasi ang hirap sa inyo, ang kinakaya-kaya nyo lang yung mga tauhan. Di ba? Yun ang problema sa inyo Kinakaya nyo lang yung mga tauhan, pero kay Madam BP, wala pala kayo, taob. Hindi pala kayo makaimik. Ang dami nyo pa ngayon,
tila may iba silang kwento. Mukhang yung istorya mula sa media hanggang sa kaduluduluhan dito sa DOJ, gawa na talagang pananagutin nila si VP Sara Duterte doon sa kanyang statement na kesyo papapatay daw si Bongbong Marcos at saka to si Lisa Marcos at saka ito si Romualdez. Alam nyo ba? Pwede ko bang maipasok lang ito? Kasi ewan ko ba kung may utak pa ba yung mga nagko-komento tungkol dyan. Kasi hindi po yan threat. Actually, meron nga po akong video dyan patungkol doon sa komento ng isang piskal na hindi naman po ito, Maka Duterte, na sinasabi niya wala namang krimen sa sinabi ni VP Sara Duterte. And even the threat, hindi po yan threat. Kasi merong if o meron yung kung. O ibig sabihin po kasi kung ito ay mangyayari sa akin, ito na yung mangyayari sa inyo. Ibig lamang pong sabihin nun, kung sinasabi ninyong threat yung sinabi ni VP Sara Duterte, edi para nyo na rin inamin na meron kayong balak kay VP Sara Duterte. Yun? Kasi kung wala naman pala kayong balak gawin kay VP Sara Duterte, therefore, there is no threat. Kasi bago maging totoo yung pangalawang statement, dapat maging totoo muna yung una. Tama. So pag amin ninyo na, hindi, may threat, para nyo na rin sinabing totoo yung unang statement. Diba? Minsan yung utak ninyo na ubus na sa cocaine. Hindi po kasi talaga nakakabobo yan. Correct. Liliit daw utak mo dyan Kaya dumadami maliliit ang utak sa mga nag-i-interpret. Tapos mantakin mo, mag-i-interpret sa inyo, puro vlogger na pinulot nyo lang sa kanto. Kaya nga alam mo, ito kung mausap kayo ng matinong abogado, tanungin ninyo, alam mo, sagot lang nila, ang talino ni VP Sara Duterte. Kasi nayanig yung buong mundo sa isang bagay na hindi naman po krimen. At tandaan ninyo, pinaliwanag po ito ng isang piskal. May batas noong panahon ni Marcos Sr. na ang pagbabanta ay isang krimen. Pero, nirepeal po yan nung panahon ni Cory. So wala na hong batas na ganyan. Nakalimutan nyo mag-research? Kaya nga pag abogado ang tinanong ninyo, yung totoong abogado, hindi abogado katulad ng mga congressman, sasabihin nila, ang talino ni VP Sara Duterte. Kasi napa-question niya yung mga tao na paano nangyari, bakit ganito, bakit ganyan. Tapos eto masama. Yan ang sasakyan ng DOJ. Yung NBI, yung NBI, wala naman po kasalanan yan. Sila lamang po napag-utusan ng DOJ. Pero ganyan sila kahina ang mga kokote. Kaya nakawawa ho ang ating bayan dahil tama naman din si VP na wala na hong batas sa Pilipinas. Kahit mali kailangan nilang ipatupad. Yun. Ano masasabi nyo doon? Sa akin naman, Musbay, mahina talaga ang mga kukote, O kaya naman, nalunod na sila doon sa ambisyon nila at hindi na sila nakakapag-isip talaga ng matino. Para sa akin, yung sinasabi ni VP Sara Duterte, yun po ay babala. Kapag may ginawa kayo sa akin, ito mangyayari din sa inyo. Yun ang babala. Yun ay babala. Hindi yung threat na sasabihin na papatayin kita. Yun ang threat. Pero, sabi nga ni Boss Bay kanina, may if. Kung hindi nyo naman gagawin yung sinasabi ni VP Sara Duterte, wala namang mangyayari. Ito nga ang nakakatawa sa atin dito sa Pilipinas, di ba? Gigil na gigil tayo na makipag-away sa China, pero dito, sa isang salita ng isang babae, natakot kayo at akala nyo pupunta na kayo sa kabilang mundo. O ganun. Paano tayo lalaban sa China? Kung isang babae lang, nawala na kayo sa wisyo, nawala na yung tapang ninyo at nagsusumbong na kayo kani-kanino. O Jolly. Panay ang patawag nila kay VP Sara. Nung dumating naman si VP Sara magsasalita, puro kay 1-minute suspension. Hindi. Alam mo, ewan ko pero yung style nito, lagi kong naiko-compare, Kasi parang iisa script po nila. Pansin nyo ba? Katulad nito, yung threat daw ni Sara, yun ang sinasakyan ng media, yan din ang sinakyan ng gobyerno natin, ng administrasyon. Diba?
parang kukuha lang sila ng walang ka-basis para lang umikot yung sitwasyon, yung pagbibintang nila kay BP Sara. Same thing din ito. Kaya sabi ko, merong similarities yung galaw nila na itong galaw ni Torre. Ito, lumabas na naman si Torre. Diba? Pansinin nyo. Ano dating ang sigaw nito? Heartbeat, heartbeat, heartbeat. May nakita bang heartbeat? Wali. Sa totoo lang. Naghukay. Wala naman. Wala. Para lang sila makapag-stay doon ng matagal. Yun ang issue doon eh. Ito naman. Para lang may masabi. Para lang mapagbintangan si BP Sara. Sabi ko, alam mo, kung yun din, kung napapanood nyo doon sa vlog ko, nako-compare ko eh. Ang gumagawa po, ang nangyayari ngayon, ang nangyari before, ay iisa script, iisa style. Ngayon, at nung style, nung ginawa ni Torre, pansinin nyo, hindi rin sino ang maghaharang ng ambulance. Nangyari, same. Di ba? Kaya, alam mo, ito, ano na sila talaga eh. Obviously, kuntsa-kuntsaba na ito. No? But, one good thing, bukas, nabubuksan ang mata ng taong bayan. Kaya nga, takot sila. Ang tagal-tagal, sinasabi nila, kamakailan, planchado na impeachment. Go ahead. Make our day. Impeach na kung magpapa-impeach. Hindi yung puro kayo salita. Diba? Ba't hindi nyo i-contempt si BP Sara? Kino-contempt nyo kung sino-sino. Same thing. Tinan mo to si Jay, kino-content. Si BP. Kino-content si BP Sara. Contempt ba? Sorry naman. Yun eh. Gulo nyo? Diba? So, ganun din. Diba? Ganun din ang ginawa ni Torre. Hostage ang datingan. Pagka hindi nila kaya yung isa, yung nasa paligid, haharasin. Isa-ulmahan ko, para Tony. makuha nila yung gusto nila. Isa-ulmahan. Isa script. So, ibig sabihin, parang Torre rules ang nangyayari, no? Oy, by the way, ang dami po pala nating reporter ngayon sa social media. Ang dami nila nire-report. Punong-puno na daw ng pulis sa veterans. Meron ba tayong diyan? Nakatambay na reporter sa veterans. Nananawagan po kami sa mga taga-SM9 na nandyan sa veterans. Baka maghuhukay sila dyan. Pambira. Baka naman meron tayong pwedeng mag-live dyan at balita kasi kung sabi nila, ang dami na daw tao at baka ang dami na palang pulis. Natatakot yung mga kababayan natin, baka damputin na doon si BP Sara Duterte. Tinatanong nila kung meron bang baka gusto daw natin manawagan na pumunta doon. Hindi ko pa po alam. Maalamin pa po namin yan. Ang galing-galing pa naman ng aming dito, producer, director, makeup artist and everything. Alamin natin. Meron ba tayo dyan? Hinahanap pa. Ha? Wala pa tao. Pero yung mga pulis, marami daw doon. Okay. Alamin natin yan. Tungpak yung sinabi ko, Choli. Bago muna natin yun, no? Yung salitang kung sakali, palitan na pala natin ngayon. Ano? Kasi hindi naman na nila pinapaniwalaan yun eh. Yehey na lang. Yehey! Gano'n na lang palit natin doon. Kasi parang mas pinapaniwalaan ng gobyerno. Ito pa, naglabas ng saloobin si Marcos doon sa sinabi ni BP Sara na di umano'y pagbabanta sa buhay niya. At sinasabi niya nga doon na doon lang daw tayo sa katotohanan. Bakit yung sinabi mo sa KOJC na walang mga barel lang mga polis, kaysa ba yung katotohanan? Doon pa lang sunog ka na naman eh. Diba? Kasi ang sinasabi mo dito sa bidyong to is katotohanan. At magsabi daw ng katotohanan. So ibig sabihin, bangag ka ba nung mga panahon na yun na sinasabi mong Nagtatanong ka lang, ha? Nagtatanong lang ako, ha? Baka mamaya. Baka mamaya misinterpret. Wow. Yun, English yun, ha? Baka iba isipin ng mga nakikinig dyan. So, yun ba ay isang katotohanan? Nasasabihin mong walang mga barel, walang mga pangpananakit or walang na ginawa ng mga kapulisan nung panahon na sinugod ng mga kapulisan ng KOJC compound. Tanong lang naman. Kasi yun ang lumalabas sa bibig nyo, katotohanan. Meron mga komentaryo dito na sinasabi, baka daw planong arestuhin ngayon. Ngayong gabi, si BP Sara. Kunin nyo na. Ang tagal eh. Tagal eh. Puro kayo puro na eh. Anyway, Jay,
Tugtungan mo pa. Yung sinasabi mo. Puro kayo forma. Hindi kasi nakakabwisit na rin ako paulit-ulit na rin ako sinasabi ko sa vlog ko na kung i-impeach nyo na. Kung dadamputin nyo na. Kung kakasuhan nyo na. Hindi kayo puro forma. Nang magkaalaman na, di ba? Kasi mahirap kasi yung puro dak-dak lang nang wala namang ginagawa, wala namang may bubuga. Katulad ni Paduano, puro lang tigas pa nga dun sa komite. O dun sa komite. Yun. Sabi nila sa committee. Sa committee. Diba? Pero ako meron akong Ano? Ayan yan. Chismis. Ano yan? Ano yan? Ha? Sige. Ayoko. Hindi, meron akong Baka madagdagan, ha? Meron akong ayan. Oh, ano yan? Ayan. May message. Naku, ayan na, 1 minute Ayan na. suspension. 1 minute suspension. Point of order! Ay, ito pala. Ayan. Tumawag na? Update na. Update. Hindi, kasi meron tayong gustong kontakin at kausapin. Sabi dito, standby na. Sila daw tatawag sa SMNI. Oo. Okay. So, live na live po kasi pahatid po tayo ng mensahe sa ating kagalang-galang na Vice Presidente kung pwede siya ma-interview. So, ang sagot tatawag daw ngayon sa inyo. 1 minute suspension, Mr. Chair. Ayan. Anyway, eto na nga. Ano yan? May balita ako. Yan. Yun. Bukas, Wow. tsaka sa susunod na bukas, Wow. may mangyayari. Oh, ha? Wow. Ano kaya yun? Sinasaniban ako ni Abby dito. May mangyayari daw na May hint ka ba kung ano yan? Hindi, Banateros na show. Okay. Kayo naman. Akala ko about sa committee. Sasayo tayong makatip. So, abangan nyo bukas at saka sa susunod na araw. Araw-araw Ang lang mangyayaring show ng Banateros. Oo. So, Master Judea, anong masasabi mo doon sa planong pagsampa ng kaso ng NBI kay Bibi Kay Bibi Sara? Sara Duterte. Sa tingin, sa atin nga, ang iniisip ko kasi dito, kung ako tatanungin mo kahit hindi tayo Sino ba abogado. magtatanong? Ikaw na ang tinanong niya. Sa bagay, Sige. Sa bagay, no? Sinasabihan ako ni Congressman Marcoleta. Cheers! Ganyan si Congressman Marcoleta. Hindi na ako tatanungin. May hopya ka ba dyan? Ako, naniniwala ako na wala talagang basihan itong mga pinaggagawa nila. Kahit hindi tayo abogado, hindi naman tayo ganun katanga, na kahit pa paano, nakakabasa naman tayo ng mga batas-batas na yan. Ang ginagawa lang nila dito talaga, pinadudumi talaga nila ang pangalan ni BP Sara Duterte. At alam nila na yan ay hindi naman yung tatayo sa korte. Kaya lang iniisip ko dito, katulad ng sinabi ni BP Sara Duterte, na wala nang umiiral na batas dito sa atin sa Pilipinas. So ngayon, ang batas, kung ano sabihin ng mga namumuno sa kanila, kung anong sabihin ng mga leader nila, yun ang nagiging batas kahit ng mga kapatid nating mga kapulisan, yun ang sinusunod nila eh. Kaya nga, kung mahina-hina itong si BP Sara Duterte, baka hindi sa St. Luke's dinala yun si Attorney Lopez, baka idiniretso na yun doon sa correctional, hindi ba? Gano'n naman talaga daw yung balak nung medyo lumiwanag na yung sitwasyon. Ocholi. Kasi nagbabasa ako ng komentaryo May pumasok daw na truck. Sabi ni Ramon Adana. Parang may topak na rin to si may chismis siyang pinalabas. May pumasok na daw na truck command sa BMMC, sabi ni Placido. It might be na may aarestuhin, baka daw si BP Sara. Okay. Napanood ko na itong ganitong Para nangyari na to. Ang mangyayari dyan, alam ko na kagad mangyayari. Bukas, idedemanda ni Torres si Boss Dada. Kasi ganun yun Pag wala, yun ang idinidemanda. Parang ako, dinimanda sa KOJC, wala naman ako. So bukas, ididemanda niya. Si Boss Dada naman. Kasi wala din. Dapat pala huwag tayo umalis. Baka ganun na mangyari. Biro lang baka naman mangyari na naman yan, Torre Pero standby kayo, may tatawag daw sa SMNI. May tatawag. So ito nga, marami yung nagsasabi na suportahan, bantayan si BP Sara Duterte. Maganda po yan. Yung idea nyo, sana gawin. Ng mga nagsasuggest. Diba? Mga nagsasadya. Lalo na yung mga kasi may mga napapanood din ako dyan, hindi na lang natin papangalanan. Puro sila suggestion na kesyo dapat magkaisa na, dapat mag-rally, mag-people's power. Pero yung nagsasabi mismo, nandun sa mga bahay nila.
Kasi wag tayo magano na parang inaagad nyo yung mga Pilipino na mag-people's power samantalang kayo mismo na nagsasalita, nandyan lang kayo sa mga kabayan nyo. Di nyo gayahin si Jay, pupunta na naman siya mamaya. Hindi nyo ako gagayahin mamaya, pupunta na naman ako doon. Makaabangan ako nila Tory doon, ba't mo sinabi agad? Diba? Huwag ka na pumunta. Ayaw ko naman pumunta. Basahin muna natin to, no? Kasi may balita tayong bago. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang National Security Council kung ano nga ba ang ginagawa ng naturang ahensya. Kasunod yan sa mga pahayag ng NSC na banta umano para sa mga Pilipino ang mga pahayag ng ikalawang Pangulo. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Umani na samut-saring reaksyon ang naging pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte na mayroon na umano itong nasabihan na hitman na papatay kay Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. November 24, 2024 araw ng linggo, naglabas ng pahayag ang National Security Council sa pamamagitan ni NSA Secretary Eduardo Año kaugnay sa mga sinabi ng Vice Presidente. Sa kanilang statement, itinuturian nila itong seryosong banta sa Pangulo at sa Pilipinas. Sinabi pa ng NSC na mahigpit ngayon ang kanilang ginagawang monitoring katuwang ibang law enforcement at intelligence agencies upang imbestigahan ang naturang pahayag ng ikalawang Pangulo. Bagay na sinagot naman ni VP Sara. Sa panayam ng media araw ng Lunes, sinabi ng ikalawang Pangulo na trabaho ng NSC na gumawa ng mga polisiya para proteksyonan ang soberanya ng Pilipinas. This is in response to the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits. Kaya sinabi ni VP Sara na kung meron man anyang napag-usapan ng NSC patungkol sa kanyang pahayag ay hihingin niya ang kopya nito. I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, whether this present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. Hiling din ng ikalawang Pangulo na sa susunod na meeting ng NSC ay ipepresenta ang mga banta na natatanggap ng Office of the Vice President at ng mga personahe nito. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request to present to the Council the threats to my person, the OVP institution, and its personnel. Kwestiyon din ito ang NSC kung bakit mula nung nanungkulan bilang ikalawang Pangulo ng bansa si VP Sara ay hindi siya naiimbitahan sa mga meeting ng NSC. As a member of the National Security Council, based on EO 115 December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Dahil dito, hindi maiwasan ng ikalawang Pangulo na magtanong kung ano ba ang ginagawa ng NSC. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Binigyan din nito ng palugit ang ahensya na isumite sa loob ng 24 oras ang eksplanasyon kung bakit hindi na miyembro ng NSC ang ikalawang Pangulo. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit
hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Sa huli, nananawagan si Vice President Sara sa lahat ng mga Pilipino. I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNA News. Okay, so yun na nga, no? Sige, paliwanag mo. Okay, so matindi ito, no? Ito hindi na po ito biro. Totoo na po ito, mga babayan. Seryoso na po itong panawagan ni VP Sara Duterte, no? At ang pinapaliwanag ni VP Sara Duterte kung bakit hindi siya nakakatanggap ng mga advices or invitasyon mula sa National NSC, SINSC, no? Siya ay pangalawang pangulo ng bansa natin. So, dapat kasali po siya doon. So, parang pinagtataguan po siya. Tama. Yung mga balak nila, ayaw ipaalam kay VP Sara Duterte. Kasi alam naman natin na si VP Sara Duterte ay magsasalita at magsasalita pag nalaman niya na mali ang gagawin ng mga hunghang na ito. At isa pa, no? Yung pagtatransfer kay Attorney Lopez papunta doon sa correctional, kino-question din niya ni VP Sara Duterte. Dahil noong nag-submit sila ng motion for reconsideration, ang sabi daw sa kanila ng opisina ng Kongreso ay wala daw pasok. Huwebes yun, Biyernes, wala nang pasok ang Congress. Ito nga, saan ka nakakita ng ahensya ng gobyerno na 4 na araw lang pumapasok sa opisina? At ito yung mga nasa opisina lang, nagka-aircon lang. Samantalang ang Office of the Vice President, nililibot nila ang mga kasulok-sulukan ng Pilipinas mula Lunes, minsan inaabot pa sila ng Sabado eh. Oo. Pero itong mga to, hanggang Huwebes lang ang trabaho. At tinatanong ni VP Sara Duterte yung minutes of the meeting noong pag-advise kung sino man dyan sa Quadcom or kung sino man ang nag-utos na i-transfer itong si Attorney Lopez papunta doon sa correctional. Kahit nga screenshot noong noong pagsusumiting nila, yun ang hinihingi ni VP Sara Duterte, hindi nila maibigay. So halatang halata dito, mga partners, na sila po ay may talagang tinatago at halatang halata na kung ano talaga ang gusto nila. Kasi, katulad dito, si Akop, ang gusto talaga nilang gawin ay hiyain si VP Sara Duterte at puro kabastusan nga pinagagawa nila . Binabastos nila pag wala si VP diyan, binabastos nila, pero pag nandiyan di naman sila makapagsalita. Kanina nang bastos si Akop katulad daw sinabi niya, na-interpellate niya yung ni VP Sara Duterte, yung music ni VP Sara Duterte. Tinanong niya kung anong pangalan. Ang sabi nung tinatanong, Sunshine. Ang sabi ni Akop, bagay na bagay nga sa'yo yung pangalan mong Sunshine. Kasi, sino ba naman ang hindi magliliwanag daw ang muka kung nakatanggap ka o nabigyan ka ng pera? Salita ba na isang matinong congressman yon na hindi mo naman kakilala yung tao, ini-interpellate mo. Ginagawa nyo yon para makagawa ng batas, hindi para mamahiya ng tao. Pero, hindi ko alam kung ano mga nasa utak na itong mga kongresista natin yun. Sabi nga ng ni VP Sara Duterte, wala na siyang ini-expect na justice. Alam mo, malalim yun Kasi tinanong sa kanya kung siya po ba ay magdedemanda o maghihingi ng tulong sa Supreme Court. Ang sagot po ni VP Sara Duterte, wala na siyang inaasahang hustisya sa bansa na to, lalo na sa gobyerno nito. Ano kaya ibig sabihin nun? Malalim yun. Ibig bang sabihin, kukuha na lang siya ng hustisya mula sa taong bayan? Mula sa ibang sektor ng lipunan? Mas nakakatakot yan. Ako, I'm always for peace and legal process, pero nakakatakot ang mga binibitawang salita ni Madam VP Sara ngayong mga panahon na ito. Kasi kung ikaw nga naman ang nalalagay sa ganyan, Vice President ka na, binabastos ka, binababoy ka, mali na po yan. Alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, lagi pong pinagtatanggol. Kahit binabanatan ni Pangulong Duterte o sumasagot si Pangulong Duterte kay Leni Robredo, lagi niya sinasabi na kailangan magtapos ng pagiging vice presidente itong si Robredo.
Ayaw po niya ipa-impeach si Leni. Ayaw daw niyang magrevolusyon dahil ginagalang niya ang demokrasya sa Pilipinas. Ganun si Pangulong Duterte. Pero dito, mukhang iba ang senaryo. Sabi nga nung iba, dinaig pa yung martial law ni Marcos Sr. sa panahon ngayon. Ang nakakatakot dito, kasi nung panahon ng martial law, di ba, doon nagising ang taong bayan at nagkaroon ng isang malupit na revolusyon. Again, sa akin po ako, I'm wishing and praying na wala sanang violence na mangyari sa bayan natin. Dahil pag sumama na ang loob ng mga taga Mindanao, na ngayon alam kong galit na ang mga taga Mindanao, baka mamaya hindi maganda ang mangyari. Ako, again ayoko na maging violente mga Pilipino. Ayoko na magkaroon ng rebellion kasi hindi ako dyan, hindi ako pabor sa ganyan. Pero mahirap pigilan yung mga nagagalit na sa Mindanao. Coach? Alam mo, nakakatakot na po itong nangyayari sa bansang Pilipinas. Imagine ninyo, kung kaya nilang gawin ito sa Vice President, paano na lang sa inyo, sa amin, na walang koneksyon, walang posisyon, walang kakayanan, walang yaman, kayang-kaya kanilang tirisin eh. Nagagawa nila yan kay BP Sara. So, ewan ko pero tinitingnan ko rin dito, Banat Bay, ako may tanong din sa'yo. No? Kasi tinitingnan ko dito yung timing eh. So, ano kayang endgame nila dito considering na magpapasko? So, itutuloy nila impeachment, matutuloy ang rally sa both parties. Matutuloy yung rally sa veterans. Pero pag iniisip ko, medyo baka posibleng magkaroon ng udlutan. Dahil nga papasok na yun, nasa Christmas season. Ora na ang tao. So, anong komentaryo mo doon? Basta ako, ang mga greedy at talagang swapang sa kapangyarihan, hindi na nag-iisip yan. Wala nang plano-plano yan, basta sila makaapak ng kapwa. Ngayon, alamin natin ang mga gaganapan sa veterans sa pamamagitan ng kapartner natin si Jason Rubrico. Live! Jason! Yuhu! Jason! Magandang umaga mga kapartner. Magandang gabi mga kapartners. Magandang gabi. Magandang gabi. Sa ngayon mga kapartners, kasalukuyan pa rin nagpapagaling. Unahin muna natin dito si Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez. Kasalukuyan pa rin siyang nagpapagaling dito sa Veterans Memorial Medical Center. At kanina naman, 6:38 p.m. ay dumating dito si OVP Special Dispersing Officer na si Gina Acosta at dinala sa emergency room. Isinugod siya sa VMMC dahil tumaas ang kanyang blood pressure sa kasagsagan ng nangyaring interpellation na pinangunahan ni Representative Luis Tru tungkol sa paggamit ng confidential funds ng OVP. At exactly 6:38 p.m., nakaalis na sila ng batasan at 6:45 p.m., dumating sila dito sa emergency room ng VMMC. Isa si Acosta sa mga empleyado ng OVP na sumalang sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kasama sina Attorney Sunshine Fajarda, Edward Fajarda, Lemuel Ortonio at iba pang opisyal ng Office of the Vice President. Sa ngayon mga kapartners, nakita natin na sinamahan mismo ni Vice President Sara Duterte si Acosta dito sa VMMC. At naglabas naman ng abiso ang Office of the Vice President na sa ngayon, ngayong gabi ay hindi muna magpapa-unlock ng interview sa media si Vice President Sara dahil siya mismo yung nag-assist ngayon kay Acosta at iba pa at kay dito sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. At sa labas naman mga partners ng dito sa VMMC ay kasulukuyan pa rin isinasagawa itong vigil, itong rally ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte para ipakita ang kanilang pagkondena dito sa harassment na ginagawa sa OVP. At kanina nga, pagdaan natin doon sa may gate ng VMMC,
2 truck na puno ng mga pulis ang nakadeploy sa kasalukuyan ngayon doon sa mga nagrarally sa labas ng VMMC. At yan muna ang latest Jason? update mula dito sa mga partner. Pwede magtanong, nag-uukay na ba dyan? Wala pa? Oo. Alam mo Banat Bay, parang bumabalik yung nangyayari sa same pattern kung anong ginagawa na harassment sa the Kingdom of Jesus Christ at dito sa Office of the Vice President, katulad kay Attorney Zulaika Lopez na sa kasagsagan ng na natutulog siya. Madaling araw, pinasok siya ng mga pulis para sana ilipat siya sa Women's Correctional Facility doon sa Mandaluyong. So, same scenario din dito. Marami ring mga pulis, marami ring mga at yung harassment na same pattern din sa ginagawa sa the Kingdom of Jesus Christ, Banat Bay. Sir Jason, di ba hospital yan? Sure ako dyan, maraming heartbeat dyan. Pero nandyan pa rin ba si Tory ngayon? Nandyan ba siya? O yung mga pulis ngayon, lang? ang mga pulis, mga kapartners, nandito lang sila sa labas ng Veterans Memorial Medical Center. Hindi na sila, wala dito sa area natin kung saan kasalukuyang nagpapagaling si Atty. Zulaika at kung saan nandito rin si Vice President Duterte. Walang mga pulis dito. Ang mga nandito lang is ang VPSG. So, ibig sabihin pala niyan, ang purpose ng pulis hindi para kay BP, kung hindi para dun sa mga nagrarally. Kasi alam nyo, ilang araw ako nandyan mula nung nagsimula yan, gabi-gabi na andyan po ako. Wala namang pulis masyado sa labas Usually, mga traffic enforcer lang Actually, pero ngayon, nandyan na sila? Oo. Actually, ang nangyari, kagabi, medyo kakaunti pa lang yung mga pulis. Siguro mga handful pa lang. Yung mabibilang mo pa lang. And then ngayon, nagulat tayo kasi pagdating mismo, kasabay natin yung 2 truck na puno ng mga kapulisan. Pero ang nakaganda lang mga kapartners dahil kahapon nagbigay nga ng mensahe si Vice President Sara Duterte at sinabi ni VP Sara na huwag kayong matakot dahil ang ginagawa ninyo, karapatan nyo yan, karapatan nyo mag-demand sa gobyerno, karapatan ninyo sabihin yung mga hinaing ninyo sa gobyerno at karapatan nyo magkaroon ng isang mapayapang pagtitipon. Ayan, okay. So ngayon, antayin mo na lang dyan si Jay, si Coach Oli, tsaka si Master Judea. Baka mapunta sila dyan. So, mga kababayan, kita-kita ho ulit tayo dyan. Maraming salamat, Sir Jason. Ayan mga partners, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, balik muna po sa inyo. Ayan, at ngayon naman, meron tayong may interview din. Ito din po ay nakatutok sa ating pong mga nangyayari sa ating bayan. Ito po si Doc Lorraine Badoy, former NTFL CAC spokesperson. Magandang gabi po, Doc. Kamusta na po? Hi, hello Banat. Hello Jay, Oli, and Master Judea. Magandang gabi mga kababayan ko. Magandang gabi, Doc. Doc, meron po ba kayong update? Kasi kayo po, alam ko talagang closely coordinating or closely na nakatutok po dyan kay Ma'am BP Sara Duterte. Meron po ba kayong update po? Oo, hindi ko naman nakuha yung balitang ito sa kanya, pero Banat. Si Costa ngayon ay nasa emergency room at meron siyang mag-undergo siya ng emergency CT scan. No, so yan yung ginagawa ng itong mga abusadong ng mga nasa Kongreso sa mga ordinaryong lingkod bayan, di ba? Gusto ko sanang tanungin din, ano ba yung dinadaanan nila ngayon? Kung hindi natin dinaanan, di ba, tayo sa KOJC, sa SMNI, alam natin yung lupa ng abusado at aroganteng Kongreso na yan, di ba? At saka yung kasama ang PNP, etc. So, yun yung nakakatakot dito kasi nakikita ko din maliwanag yung kamay ng CPP, NPA, NDF dito. No? Teroristang organisasyon yan. So, nagkakaroon ng kuntsabahan dito.
para mapabagsak ang Vice President, not just the Vice President, even Congress. Kasama dyan yung mga kinakaibigan nila kunyari ngayon. No? So, yun yung nakikita kong maliwanag ngayon. Coach Oli. Ikaw, Master Dudea. Doc, di ba noong nagsusum meeting, kasama, ikaw po ata yung parang moderator noon, no? Ito po bang mga sinabi ni VP Sara Duterte regarding doon sa tatlo at regarding dito sa Quadcom, sa tingin niyo po ba talagang mayroong mga ebidensyang malakas si VP Sara Duterte dito sa mga binitawan niya salita? Ano po sa tingin niyo? Ay, oo. Oo, talagang yung ebidensya niya. Before that, Master, no? I'd say something, no? Meron kasing mga expectations kay VP, no? Yung expectation na dapat she should not have had that emotional outburst or dapat she should have acted this way. Gusto ko lang i-explain, no? Si VP, hindi siya si PRRD, hindi siya kasi gusto nila maging Fidel Ramos daw. Hindi siya yon. Iisa lang siya, si Sara Zimmerman Duterte siya. No, and sa totoo lang, hindi siya politiko. Hindi siya interesado sa kapangyarihan. She turned her back on a sure presidency. Ano yung interest niya? Ang interest lang naman niya ay maglingkod ng tahimik at magtrabaho at in peace, di ba? At she never joined any BBM movement. Hindi siya sumasali sa ganyan. Ang hinihingi lang niya sa gobyernong ito, sa Pangulong yan, ay accountability doon sa totoong pagsilbi sa bayan. Bakit hindi kayo nagsisilbi katulad nung pinangako mo? Gusto niya ng accountability, sagutin ninyo ako dyan, sagutin ninyo ang taong bayan. Bakit ganito ang nangyari sa atin? Yun yung hinihingi niya, hindi siya nag-oust-oust. So, yan yung kung sino ang ating Vice President. Hindi siya politiko, gusto lang niya na leave her in peace para siya ay maglingkod sa bayan. No? Kilala niyo siya, ganun siya. No? Ma'am Lorraine, Coach Oli po, meron kasi lumalabas na ngayon na balita na anytime tonight or nadadamputin na si BP Sara. At nabalitaan niyo ba yan? May katotohanan ba yan? Anong pong inyong masasabi dyan? Coach Oli, hindi namin mangyayari na yon if not tonight, no, yung impeachment, at least andyan na yan, very obvious naman yung tangent, di naman tayo tanga katulad ng iba dyan na nagbabasa pa ng script, di ba? Hindi naman, maliwanag naman sa atin kung ano yung tangent na kung saan pupunta ito, di ba? So, maigi, gawin nila, no, kasi yung sinasabi ninyo kanina, yung 32 million, boto yon, boses ng taong bayan yon. So, yan yung inihalal nila. Yung sinasabi ni Banat Bay kanina, di ba, na yung si PRRD, gusto niya yung batas, yung constitution, marespeto siya kay VP Lenny noon. At ang sinasabi niya, huwag natin kagalawin yan kasi elected yan ng taong bayan, may mandato siya, may boses yung tao at siya yung inihalal. So, malakas yung respeto niya. Pero itong mga ito, walang respetong itong mga ito sa boses ng taong bayan. At meron akong theory dyan Kasi itong mga ito, no, sanay na sila na bumibili ng boto. So, wala talaga silang respeto sa boses. Tsaka yung sinabi ni VP na tungkol kay Martin Romualdez na hindi ka nga nakikipag-contest di ba? Hindi ka lumalaban ng patas, di ba? Ganun yung sinabi niya. Tingin ko totoo yun. Kaya binabaliwala nila, ginaganon nila ang 32 million. Can you believe that? No? Walang respeto. Doc, ano naman po masasabi niyo dun sa mga pahayag ni Marcos papatungkol sa hindi niya naintindihan na mga sinabi ni VP Sara? Alam mo, nagtataka ako sino kaya nag-a-advise sa kanya na magsalita siya ng ganon? Kasi wala siyang panalo dun Wala siyang panalo dun sa mga sinabi niya. Unang-una sa lahat, hindi niya deny yung mga sinabi ni VP sa kanya na he should have said that there were wala kaming threats sa life niya, etc., etc. But unequivocally, wala siyang dineny doon sa sinabi ni mga accusations.
very serious accusations of the Vice President, di ba? At dapat in-address yan kasi kung president ka, dapat ba to? Sorry, naririnig niyo ba? Apo. Hindi, okay. So pag president ka, dapat ang iniisip mo, yung sasabihin mo, I will address the threats even to the Vice President, di ba? Kasi may threats to her life, di ba? Therefore, dapat aayusin natin yan, di ba? So, but she didn't say any of that. He sounded afraid and very unpresidential, di ba? So, I don't know sino nagsasabi. It was obvious also that nire-rehearse yung salita niya kasi may at saka video, naka-video yon, pre-recorded. So, wala siyang dating, no? Hindi maganda yung sinabi niya. Talaga, hindi ko alam sino yung mga advisors niya eh. Hindi kaya, parang kilala ko, hindi kaya si Gadon. Hindi kaya si Gadon ng advisor niya. Pwede. Hindi, tsaka ito, obvious naman talaga, Doc eh. Kasi isipin nyo, hawak ng pinaka-pinuno ng Pilipinas. Sabi natin, pinaka-leader pala, hindi pala pinuno. Ang House Speaker hanggang sa DILG, no? Tingnan niyo, kung isipin niyo maigi, talagang parang sinadya talagang magalit kasi kahinaan ni BP Sara ang mga tao eh. Mga pangkaraniwang tao, lalo na yan, mga tauhan niya sa Office of the Vice President. At alam din nila, kapag yan ang ginalaw, ay magagalit si BP Sara. Kaya nga, kung mapapansin nyo maigi, parang sinadya talaga para galitin si BP Sara at para, sa madaling salita, set up na talaga itong nangyayari. Tsaka, halatang-halata naman na kinukonsinti ni Marcos yung, lalo na yung kamera. At saka tingin ko Jay, no? Tingin ko hindi lang niya kinukonsinti, tingin ko siya yung mastermind dito. Kasi hindi nga niya dinenay hindi nga niya dinideny. Siya yung na si Inday Sara ay hindi niya pinansin yung first half ng statement ni Inday Sara, di ba, na yung kung may mangyari sa akin, di ba, kung ako ay pinatay, pakakain ko din sila, di ba? Bakit nila in-ignore itong part na ito? Pero yung second part, doon sila nagpo-focus, di ba? So, sinasabi mo setup, obvious ba? Di ba, obvious ba? Ito nakakatawa kasi sa mga ito. Akala nila bobo tayo. Doon ako, yung walang respeto ba sa Pilipino, no? Namimiss ko tuloy si PRRD kasi nung siya yung president, walang ganito. No? Nagsisilbi lang ng tahimik ang gobyerno, tapos gumaganda yung buhay natin. Walang ganito, no? Doc Lorraine, nanghirap maging puppet, no? Doc, isang katanungan po mula sa akin. Kanina po, pagkatapos magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos, ay bigla naman po nagsalita itong si Speaker Romualdez at medyo nagdrama siya doon na parang sila ang biktima dito. Sila ang parang nagiging biktima, playing victim ba? Sabi niya, ang ginagawa nila ay para lang sa taong bayan, wala daw sariling interes. Ang mga ginagawa nila ay hindi para sa sarili lang interes. Ano masasabi niyo doon, Doc? Si Martin Romualdez, no? Nagtataka ako kung meron pa siyang team na nagmamasid, nagmamonitor ng reactions ng tao sa kanya. Kasi ang mahirap kasi, deadly, di ba? Alam niyo, nasa Comstas, si Banat ba? Alam niya yan. Pinaka-deadly pag naniwala pa sa sarili mong press release. At mukhang naniniwala na siya sa sarili niyang press release, di ba? Na nagsisilbi siya sa bayan, etc. At marunong daw siya magsilbi. Di ba? Yan yung katawa-tawa. And we're talking about democracy and the rule of law, that which the Congress that he leads, flouts, no? Shamelessly. So yung nagsasalita siya doon, sana tignan niya yung reactions, yun yung response ng taong bayan sa kanya. At ito yung kung bakit, Martin Romualdez, bilyones, trilyones nang ibinubuhos mo sa vote buying mo, care of Tupad, Ayuda, AIX, and yet you're in the bottom heap of people that people trust. Ikaw yung pinaka-hindi. At saka totoo yung sinasabi ni Vice President, hindi ka mananalo kahit na anong eleksyon ngayon. Kinasusuklaman ka ng taong bayan. So yung speech niya kanina,
Pastor Judea, Yes. parang nakakatawa. Nasa bubble talaga sila. Yes. Nasa bubble. Kaya Out of touch. tawa nga ako ng tawa kasi yung mga nagto-comment kanina, puro laugh emoji habang siya yung nagsasalita. At medyo bigay todo pa nga yung kanyang speech kasi parang para magmukhang totoo. Yun, di ba? But anyway, Doc Lorraine, nahingan na po namin kayo ng huling mensahe para sa ating mga kababayan kasi medyo inabot na po tayo ng oras. Sayang at medyo late na po kayo nakatapos. At don't worry, marami pa po tayong pagkakataon. So, message nyo po sa mga kababayan natin at sa mga supporters din ni VP Sara Duterte. Merong also pala si PRRD magkakaroon siya ng press con tonight, no. So mga kababayan, maraming salamat unang-una sa Banateros. I'm so grateful na binibigyan niyo ng boses ang ating mga kababayan kasi alam naman natin ang mainstream media wala na ngayon. Noon pa naman actually. So alam na natin 'yan. So gusto ko lang ulitin yung sinabi ni PRRD sa atin, no. Chill lang, relax lang tayo, no. Maraming nangyayari ngayon, pero alagaan ninyo pamilya ninyo, alagaan ninyo sarili nyo. I really believe that everything is unfolding as it should. No? At wala tayong takot dito. Magkakasama tayong lahat dito at magtutulungan tayo and everything will be all right. And para sa bayan, magsama-sama tayo dito. The Vice President is clearly, she's okay. Kayang-kaya niya. Kayang-kaya ng Vice President. At pwede natin siyang sandalan. So, maraming salamat. Kahit naman yung, I'm sorry, I cannot be confident katulad nung dati about government na very, yung sinabi ni Vice President na hindi na niya matatrust ang gobyerno. Alam naman natin yun eh. Yes. Nakita natin yung underbelly ng gobyerno. Nakita natin yung dahas at saka yung injustice, at saka yung kawalang hustisya at batas. No? Nakita natin yung sila na yung batas ngayon. Yes. No? So, pero di bale, no? Alam natin ito, umuulit ang kasaysayan ngayon. At tingin ko kaya siya umuulit para tayo ay matuto na ngayon. Yeah. Hanggat hindi tayo tututo doon sa dapat itinuro ng unang Marcos, no? Uulit ito. Baka yung si Sandro Marcos na, mga apo na natin. Kapag hindi pa naghilom, no? Hindi pa naghilom yung dapat maghilom, uulit ito. So maraming salamat. Salamat po, ma'am. Thank you very much. Alright, maraming salamat po. At sa ulitin po, Doc Lorraine. And syempre, mag-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. At malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID.
hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Help! Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Alright, ayan. Tayo po ay nagbabalik at siyempre muling sinaluduan ng mga political vlogger ang nationwide cleanliness drive ng Kingdom of Jesus Christ na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Namangha ang mga ito na kahit hindi nahihalal bilang senador ang butihing pastor ay may malaki na ang nagagawa para sa bayan. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Margot pala yun. Tagumpay na naman ang The Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa isinagawa nitong nationwide cleanliness drive pagkatapos ng tree planting activity na inorganisa ng grupo noong nakaraang linggo. Yan ay dahil sa magaling na leader na nasa likod nito na walang iba kundi si Pastor Apollo C. Quiboloy na hindi mapapantayan ang malasakit ito sa bayan at kalikasan. Mula kasi noon pang taong 2005, wala nang tigil si Pastor Apollo sa pagtatanim ng puno at paglilinis ng kapaligiran sa ilalim ng Sunshine Philippines Movement. At sa kabila ng hamon sa kongregasyon, ang mga programa ni Pastor ay nagpapatuloy pa rin dahil sa tapat itong hangarin para mapaganda at maging matatag ang bansang Pilipinas. Ang kalinisan, tatag ng bayan nationwide cleanliness drive ni Pastor Apollo, sinaladuhan ng mga political commentators sa bansa at ng mga Pilipino na kaisa ng naturang programa. Para kay Bisdak at sa mga banateros, kangahanga si Pastor na kahit hindi pa nakaupo sa pwesto bilang senador, ay marami nang nagawa para sa mga Pilipino pagdating sa pangangalaga ng kapaligiran. Kalinisan, tatag ng bayan. Yan ay napakatamang-tama. Tugma-tugmag-tugma dito sa ginagawa natin. Kasi pag malinis ang ating bayan, sigurado matatag yan. Pero pag dugyot ang ating bayan, magiging dugyot din ang pamayanan. Kaya tatag, kalinisan, tatag ng bayan, tumpak na tumpak dito sa inisyatibo ni Pastor Apollo Quiboloy. Dahil tayo, nakapunta tayo sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain and all that. Kaya si Pastor Apollo Quiboloy, napakadaling nakakaisip ng mga tagline na ganito kasi matagal nang ginagawa, matagal nyo nang ginagawa. Dito po ako actually nabilib kay Pastor Quiboloy kahit dati pa. Yung nakikita natin yung sistema, sabi ko nga, kinikwento ko eh. At ito, kahit wala dito si Pastor Quiboloy, kita nyo naman, nagagawa yung kanyang mga proyekto. At tatandaan po natin hindi lang yan dito. This is nationwide. Last week lang nag-tree planting. Again, another nationwide na matagal nang ginagawa ni Pastor Quiboloy. Ngayon naman, nationwide clean up. Hindi kayang i-describe yung kalinisan na nagawa na ni Pastor Quiboloy sa kanyang lugar. And I'm sure kung sa kanyang lugar nagagawa niya, magagawa niya rin sa iba kasi kasama po ang buong mga taga KOJC, SMNI at iba pa na gaya namin ay hindi naman members pero tayo tutulong dito sa mga gagawing proyekto pa. Pastor Apollo C. Quiboloy, ngayon pa lang ho nakakatulong ka na sa taong bayan. Yung iba nangangako pa lang. Kayo, ginagawa niyo ninyo. Resibo na ho ito. Maraming salamat po sa inyong initiative. Ito ay hindi pansariling initiative, kundi
para po ito sa mamamayang Pilipino. Sana po, Pastor, tularan ka ng ibang mga public servant na nakaupo na ngayon sa gobyerno. Ikaw nga ho, Pastor, hindi ka pa po public servant pero narito na po yung public service. Naglilingkod ka na po sa taong bayan. Nakakahanga po kayo at sana, Pastor, wag po kayong magsawang tumulong sa ating bayan, sa mga mamamayan. Manawagan nila ngayon sa national government at LGU na sundan ang yapak ni Pastor Apollo. Anila, makakatulong ito para matuto ang bansa mula sa mga nangyaring kalamidad tulad ng mga pagbaha. Sa mga taga-local government unit, nananawagan ho kami sa inyo. Suportahan nyo po ang napakagandang programa ni Pastor Apollo Sikibuloy at ng KOGC para sa kalinisan ng bawat Pilipino at sambayan ng Pilipinas. Tulungan po natin na itong advokasya na ito ay tatagal hanggat sa maupo si Pastor Apollo Sikibuloy bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas. Kakaiba ang ganitong klaseng advokasya. Pag tiningnan mo parang simple, pero pag ginagawa nyo po, mahirap. Isang unique itong naisip ni Pastor Apollo Sikibuloy na dapat lahat ng local government unit down to barangay ay suportahan ang ganitong klaseng programa ng isang magaling at mabait na Pastor Apollo Sikibuloy. Ang pinakamalaking impact nitong ginagawa na inisyatibo ni Pastor Apollo Kibuloy ay yung pagpigil sa baha at pagpigil ng malalalim na baha na katulad na nangyayari ngayon sa ating bansa, kadulot na rin ng climate change. Kaya dapat magpursige tayo ng mga ganitong inisyatibo, yung paglilinis sa ating kapaligiran at tamang paggabay sa ating mga kababayan kung papaano aalagaan o itatapon ng ating basura. Habang disiplina naman ang panawagan nila para sa residente upang mapanatili ang kalinisan sa kanilang mga lugar kasunod ng cleanup drive. Wala naman imposible sa pakiusap ho na sana ay matuto po tayo magtapon ng basura sa tamang lugar. Magkaroon tayo ng tamang segregation. Alam naman po natin siguro yung nabubulok at hindi nabubulok. Sana ho ay pagkatapos po maglinis ng KOGC, panatilihin po nating malinis ang naturang lugar na ito kasi beach po ito. Magandang tourist destination po ito. Kayamanan po ng bawat Pilipino ito. Kayamanan po ito ng komunidad ninyo. Aralin po natin kung paano itapon ang basura kasi hindi lang po ito para sa inyo. Hindi lang para sa inyo, para sa komunidad at para sa ating para sa buong mundo. Kasi ang mahirap kasi diyan pagka hindi natin inayos ang pagtatapon ng ating basura, konting effort lang yun tatapon natin sa tamang paglalagyan. Kaysa doon sa magkakasakit yung ating kapamilya, magkakasakit yung ating mga anak, mas mahirap na trabaho ang gagawin o mas mahirap na sitwasyon ang ating haharapin pagka ganun po ang nangyari. Kaya dapat, hindi pa man nangyayari yon, iniiwasan na po natin. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Sa oras na maupo bilang senador si Pastor Apollo, ang pagtatag o paglikha ng isang komisyon para sa kalinisan ang isusulong ng butihing pastor. Isusulong din ito ang mga programa na magpapaunlad ng kalagayan ng mga mahirap at ang zero corruption sa mga ahensya ng gobyerno. Naniniwala ang mga political vlogger na ang mga gagaya ni Pastor Apollo ang kailangan ng mga Pilipino para maging mapayapa at maunlad ang Pilipinas. Nakikita nyo naman ang gulo at pang-aabuso ng gobyerno ngayon. Hindi lang dahil sa ngayon, pero ang talagang quality ng mga politiko natin, napakababa ng talaga. Huwag na po tayong maglokohan, diretsahan na po. Bibihira lang po darating sa ating kasaysayan na mga katulad ni Pastor Kibuloy, na mga katulad ni PRRD na dumadaan sa atin. Pag pinalagpas pa natin yung pagkakataon na yan, sayang po. Actually, hindi po kailangan ni Pastor Kibuloy ng posisyon. Tayo po, kailangan natin si Pastor Kibuloy. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Ayun lupit. Ang hirap pala maglinis nung akalain mo ang daming dumi. Grabe. Ibang klase talaga ang sistema ni Pastor Kibuloy. At syempre sa tulong ng mga taga KOJC, grabe. Kung di ko alam kung napakita ron na talagang halos bundok yung basura na nalinis ng mga taga KOJC. Kaya yan yung sinasabi natin, bilib tayo sa sistema ni Pastor Kibuloy. Bagamat siya ay wala dyan, pero yung presensya niya nandyan. At ito hindi lang yan dyan sa Maynila.
Nationwide. Nationwide yan, kaya hindi lang po simple yan. Malaking bagay yan. Yung nationwide ba buong bansa? Oo. Parang. Parang. Alam mo, meron paboritong kanta doon si Sino? Si Jay? O yung kanta nung yung TBJ. Isang libot, isang tanga. Buong bansa. Binulaga. Diba? Sorry. Anyway. Ito, congratulations! Kanino? Sa bagong presidente ng Eagles. ng Fraternal Order of Eagles. Ayan si Kuya, Si Kuya Tom. Kuya Tom Bituin Jr. Siyempre, congratulations. Yan ang, alam mo naman, tayo bilang mga kuya din, Eagles din. Siyempre, tuwan-tuwa. At ito po si Kuya, bagong treasurer naman. New Assembly Treasurer na si Kuya D.Y. Dominador Ilagan. Yun, congratulations. Congratulations. Mga kuya, congratulations. Si Kuya Tom, na-interview pa natin dito. Oo. Nakatulong ata yung interview natin dito kay Kuya Tom. Pati si JM Gonzales, yung ating sa... Ayun. Kasamahan din natin yan sa... Si Kuya JM. At lahat po ng nasa Eagles, dahil talagang alam mo ito mga to, hindi lang po ito yung organisasyon na para na masabi na may agila. Hindi ho. Ito po'y talagang aktibong tumutulong sa ating komunidad. Yan ang importante. Kaya nga kung sumali ang Banateros dyan, para ho magkaroon kami, kasi siyempre busy na po kami mag-organize, hindi na po namin kaya. Mabuti pang ino-organize ng Eagles at pinapaalala sa amin yung mga gawain ng Eagles para makatulong po sa ating bayan. Kasi aside from banat lang tayo ng banat, dapat tumutulong din tayo. Iyon. Diba? Hindi lang puro daldal. Yes. Ayun. Sabi nga. Sige, Master. Last message. Okay na siguro ako. Basta, ngayon, maraming nangyayari kaguluhan sa ating bansa. Basta pipiliin natin kung saan tayo tatayo. Dalawa lang naman yan mali at tama. Siyempre, tumayo tayo dun sa tama. Ayun. Ako, masasabi ko, may tanong lang ako kasi hindi ko alam. Baka may nakakaalam. Ilan ba mandato nito si Martin? Ilan ba ang boto ni Martin noong nakaraang eleksyon? Kasi parang yung binili ba o yung binili o yung binoto? Pagsama-samahin pa. Hindi ko alam Aabot ba yun sa 5% ng boto ni BP Sara? Hindi, tsaka saan ba? Sa pagiging prime minister o sa pagiging presidente? Saan ba? Yun nung naging congressman siya. Nung naging congressman. Nakala ko sa... makapagsalita at makapagmando. Ako, I choose to believe, BP Sara, na ang pera ng buong Pilipinas ay hawak ni Martin at ni Saldico. Naku, nakakatawa. Ay, grabe. Nadulas pa. Huwag ka magsalita. Boss Bay, baka maragdagan. Pero ako nagtataka din ako, ba't hindi humaharap si Martin Romualdez sa mga hearing? Paano Di ba harap? siya yung pinaka-leader ng ano na yan? Wala, takot yan. Paano harap nga? Takot nga kay BP Sara yan Ikaw, Jay? Wala na siguro ako magiging last message kasi alam ko naman na ito na nga, last message na. Ang gulo mo Alam ko naman na bandang huli mananaig pa rin ang kabutihan sa kasamaan at ang mga Duterte yun. Yun. At bago tayo magtapos para naman sa ating Christmas countdown. Hindi mo pinag-last message si Banat? Ayaw nga pala, no? Hindi. Ako, isa lang naman ang message. Hindi, okay na yun. Baka makasuhan ulit yan Congratulations sa bagong leather jacket ni Jay. Guevara. Ang mahal ng bilhin niya dyan, Magkano yun? 150? 150? Grabe naman. Nawasak nga agad, 150? Wasak na? Ay, pusang gala. Siyempre. Ilang araw na lang, 30 days na lang. Christmas na. Baka naman, may magbigay ng letter. Baka naman. 30 days na lang. Uy, grabe Bilis paano na ba yan? Tumatanggap na ako regalo. Ikaw, tumatanggap ka na rin? Para ako po bumabati sa lahat ng mga, sa mga SMP. SMP. Ano yung meaning nun? Basta sa mga supermarket position. Hindi, ano ba yun? Mga single ngayong Pasko. Single mama, single dad. Samahang malalamig ang Pasko. Ayun. Ayun pala yun. Ayun kasama pala ako dun. Iba talaga no? Yun pala yun. Pero ewan ko
Malamig Jay. pa naman sa Japan. Baka naman may makasama tayo dyan. Naku po, yari tayo, nanawagan na. Ikaw, Jay, mukhang, paano ba? Oh, malamig ba Pasko ba? Di naman. Malamig eh. Malamig din ang Pasko nito eh. Wala, ganun talaga. Uy, ang tama buhay na. mo, ah. Nagagalit na yung kasunod natin. Batuhin na tayo. Ako, gusto ko rin ng SM. SM, ano yun? SM gift check. Ay! Sa Naku, Pasko. ay, grabe. Ayan na. Paparinig na. Kita-kita po tayo uli mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po, si Coach Oli. Ako naman, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Alalahanin ninyo, ako at ang buong bansang karya is for nation building. Gusto natin ang ating bayan ay isang marangal na bayan na may pagmamalaki natin dahil sa development na ginagawa ng ating pamahalaan kung saan-saan makikita natin. Kung tingnan mo sa mapa, ang Pilipinas ang liit-liit. Di ba? Tapos nito, wala pang development na ganito. Kung ako gagawa ng highway from the northernmost part of Luzon to Jolo, kukunin ko yan. Tapos connection pa ganon, connection pa ganon, connection pa ganon. Lahat ng islands, pwede mong sasakyan lang, madaanan mo, may highway. Oh, mahirap yon? Hindi. Bakit mahirap? Isipin mo lang at gawing plano, hindi mahirap. What the mind can conceive can be achieved. Di ba? Oh, yun ang dream ko para sa ating bansa. Pusong makabayan niya. Puso para sa development ng ating bansa. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.